Talaga sulit kapag ganito naman ang buto-buto. Pero hindi ata kami nagkaintindihan ni Kuya. Sabi ko baka inabot pang Jurassic na dino. Pudpud na ang laman dahil tawag dito ritaso. Pero kung napapaibig pwedeng bilhin 10 baht isang piraso. Tiyaga lang ang kailangan para makuha ang laman. Ganyan talagang isang bagay mas lasap kapag pinaghihirapan. Kaya pinagsikapan para mabuksan kada biyak. Makuha bawat patak sa loob kapag itinaktak. Pinakuluan pero di na kailangan mapalambutan. Wala namang kailangan mapahiwalay na laman. Pero ang lasa lahat andyan, lalo na kapag sinabawan, salaga at bulalo ang pangkaraniwan. Pero talbos na sampalok kumakaway sa di kalayuan, usbong nakahinga sa buhos ng ulan. Patis magbigay ng tamang alat na sabaw, beef cubes dagdag lasa, isang dakot na sibuyas andyan na, kasunod siling haba, talbos ibinudbud sa ibabaw at para may gulay naglagay ng petchay. Ay kapag ganto ang sabaw, pakidagdagan na saing inday, version ni Kanayon buto ng dino, sa asim na sampalok kaya tatawagin ko itong dinosaur. Nakakabuhay ng pakiramdam. Sarap. Gigilid ko na para makita nyo po. Ayan o, yung kanyang laman sa gitna, kumakaway na. Wow! Ayaw lumabas ka na. Yun! Yun. Labas. Grabe. Buhay na buhay ang katawan sa gantong ulam. Halos wala na naman, no? May mga kaunti pa naman nakasingit-singit. Pwede na dingat natin. Tiba-tiba yung mga aso nito mamaya. Yeah, ang sakap. Yun. Ang haba. Kakalahatiin ko lang muna.
10 baht lang. Yung isang piraso nito, yung isang haba. Pero sulit na din pang ulam. Sarap. Lalo na ho dito sa sabaw. Solve na naman ang kain. Dito nga po sa buto-buto, yung tinawag kong dinosaur. Maraming salamat po mga kanayo.